good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating kusina ng ating pananghalian. Ito, mayroon tayong nakamarinate na slice na cream dory. Ito. Gagawin natin ng breaded fish. At saka naman itong hiwa-hiwa na manok, pakpak, pitso. Gagawin natin ng sutanghon, tinula sa sutanghon. Ito. Isang dry, isang may sabaw. Dahil tatlo lang dito sa amin, kaya kailangan medyo may sabaw tayo laging mainit. Yung ating breaded fish, minarinate natin sa suka naman ilagay ko ngayon. Pinag-iiba-iba ko naman lasa. Minsan kalamansi or lemon na yung suka ang ginawa ko. Kasi yung ganyan klaseng isda, medyo ano yan, makukuha yung amoy ng suka. Dito naman natin pagbubudungin sa breadcrumbs. Ngayon yung ating tinula sa sutanghon. Ano naman tinula? Bawang, luya, sibuyas. At lemongrass, dahon ng sili. Ayan ang paglulutuan natin ng pansahog natin sa ating tinula sa sutanghon. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga umorder sa akin. Maraming umorder sa akin, TikTok shop. Thank you very much. Mayroon akong nakita ang umorder ng 2 sipsyos. At saka yung isa ay hindi ko matandaan. Bali, 4 ang umorder. Thank you very much sa inyo. At yung mga hindi po umorder, pwede kayong umorder. Within 2 days, matatanggap nila yan. Mabilis ang delivery sa ating TikTok shop, kaya huwag kayong mag-alala kung kayo umorder. Mabilis. Ngayon yung mga nag-aabang sa ating live cooking, pasensya na kayo kahapon na hindi ko alam na mayroon akong importanteng lakad kaya hindi ako nakapagluto. Pero mga bandang alas 12 na ako dumating, nag-live pa rin ako sa bilyaran. Ayan, ang in-live ko na lang yung mga magkakaibigan ng laro ng bilyard. Ayan, may mamapanood pa rin tayo. Ngayon, ito na ngayon ating live cooking. Isang cream dory. Ang cream dory natin na nagkakahalaga ng 220. Mayroon tayong servings na 6 servings. Ang malulutuan natin ng 220 plus breadcrumbs. Palagay mo nila club 250 ang budget natin sa breaded fish. Pati man fish. 250 anim ang kakain. So, medyo okay lang. Ito nga din namang chicken, binili ko ng 150. Ang kakain nito naman ay mga ganyan, 6 to 7 persons. 150 na chicken. Tapos ito, panangkap. Ano kayo 200? 200. Medyo mura-mura pa lang. Kailangan. Oo nga pala yung sutanghon. At sutanghon ay 15 isa 30, 50, 210. Yan na, lahat talaga yung 250. Ako man 250. Ang kakain na 6 to 7 pesos. Medyo matipid ang menu natin pag ang menu natin may sabaw. Ayun lalo na tulad ng sutanghon. Kahit hindi ka kumain ng chicken, may sutanghon. Serve pa rin ng kain. Mas matipid talaga may sabaw. Kaya kung malaking volume ang pamilya nyo, for example, ay 10 person kayo, kahit na ito pang 6 na taong kakain, mapapaabot nyo 10 tao kasi may sahog, may sutanghon, may sabaw. Pero katulad nito by piece, by piraso, o 6 na servings lang talaga na hiwa, talagang pang 6 na tao lang. Maliban lang kung kukurot-kurutin, kasya. Pero kung totoong kain talaga, 1 servings, 1 piece. Okay, hindi tayo magtatagal. Punta na tayo pag sa kalan. Tanghali na, araw ng linggo ngayon.
kailangan nakababa ka ganito, kaya pupunta tayo sa kanan. Ayan. Good morning sa mga dumadaan. Ito, simulan na tayo. Igigisa na natin itong ating tinula. Kapag pinapainit natin yung mantika, babalik pa rin natin kung minamarinis natin na isda. Ayan. Igigisa na natin ito. Okay. Pag-lagdaw ng bawang, natin ang tutuya sa mga baguhan natin na gustong matutong magluto. Ang ating paggigisa ay isang klase lang. Laging nauuna ang bawang. Kahit anumang putahe, basta iginisa natin, nauuna lagi ang bawang. Huwag mong tututungin kasi mapait ang maluluto mo. Ayan, kaun lang ng kaunti, sunod mo sibuyas. Ayan. Pag naman natin yung manok, ang langaw, maraming langaw. Huwag na kabuksyon, pito, sumasensi. Natin yung manok kasi binakuha ng langaw. Ayan, bawa na yung ating sibuyas. Isunod naman natin ang luya. Ayan, luya. Ang luya, bali hindi mo sunugin. At masarap na ang amoy ng luya, hindi na nilita. Pagkaasin na. Ayan, lagay mo na yung chicken. Ayan. Lagyan mo na kagad ng asin para may lasa. Lagyan na kagad ng paminta habang ginigisa. Ayan, pinasaka natin ng paminta. Pakuin lang natin isang kulo. Takpan muna natin. Papalit tayo dito pwesto at dito tayo luluto ng breaded sa harapan. Ayan. Good morning sa mga dumadaan sa akin live. Thank you very much sa mga umorder sa akin kahapon sa TikTok shop. Maraming salamat. Ito, pinagpalit na natin. Pinakainit natin itong kawali para sa ating breaded fish. Ayan, nakapulo na ito. Ayan, haluin mo lang ng ganyan para kumulubot sa. Ito ang pinaka-importante para mawala yung amoy ng chicken natin. Anumang masamsang na amoy, nakukuha ng lemongrass. Habang ginisa mo na ito at pinakukulo mo sa atas niya, tama mo lang luya, tanglad. Ayan, takpan mo lang saglit. Tapos ang gagamitin natin dyan ay hinugas sa bigas na pangalawang hugas ang gagamitin natin sa kanya. Bakit ka mo kadalasan ang ginagamit ng mga kusinero, lalo-lalo na pagpambahay?
Sa restaurant lang bihirang gamitin, lalo pagkapurahan. Pero kung minsan ginagamit ko rin sa restaurant yan. Pero kung naptatapat ka magsaing. Kaya nung nasa hotel kami noon, basta may nagsaing, nagpapatabi na kami isang, kasi sa hotel maramihan ng saing, nagpapatabi na kami mga halos isang container na hinugas ng bigas. Yan, para pag mga nagsabaw-sabaw kami, ito nang ginagawa, magnilaga, magtinula, magsinigang, laging sabaw ng bigas ang ginagamit natin dahil sigurado ka ng maputi. At may, sabi nila ha, hindi ko sigurado, may vitamina na rin daw makukuha dyan. Ayan, nagisa mo lang ganito, kuluntoy na, parang akala mo luto na. Ayan, nilagay mo ng tanglad, ayan. At saka mo ilalagay itong sabaw, dahil maulan dito sa amin, parang kulang, isa pa. Nagdagdagan natin ng plain water. Kahapon ko ng sabaw ng isang araw, ubos agad ang sabaw. Sabaw ko ng isang araw. Yan. Ubos agad ang sabaw kasi malamig ngayon dito kahit na ay ako, pag ako giniginaw, ayaw ko naman panay ng kape, sinisikmura ako sa kape. Kaya ang gagawin ko ay hihigop ng sabaw. Ito, tuyuan yung ating kawali. Pwede tayong painit ng mantika para sa ating breaded paste. Ayan. Habang pinapainit natin yan. Ayan. Babalnoan natin yung mga ginamit natin para hindi tayo natatambakan. Ganyan na po sa kusina kaya tuwang-tuwang sa atin ang busboy ko nung ako'y nasa kitchen. Sabi ng busboy ko, lagay mo lang po sa mga hugasan mo dyan ay hindi na aliban para na kapag natatambak yung mga ginamit ko, lalo-lalo ng kaldero. Kasi ang kaldero, pag nilagay mo sa lababo, magkakaroon ng mantika mas lalo. Lalo na itong mga babasagin. Pag nagkaroon ng mantika, lalong dubli hugas. Kaya hindi ako nagtatambak ng hugasan pag ginamit ko sa kusina. Ito, mainit na yung ating mantika. Anika, good morning sa mga dumadaan. Ayan, mag-invite muna tayo. Habang nagpapainit tayo ng mantika, invite muna tayo sa ating TikTok shop. TikTok live. Nick, good morning. Ayan. Ayan, may nag-join sa atin. Anong nationality ka nito? Mother, umiiyak na si Bibi. Mahirap basahin ito. Mukhang, pero malaki ng malago ng kanyang FB followers. 10.1 key ang kanyang followers. Hindi ko mabasa ang plan ba? Mukhang India ito. Hindi ko mabasa ang pangalan niya. Okay, nangangamoy na yung mantika natin at mainit na. Wait lang kayo dyan. Yung mga tambay lang muna kayo at ako'y magsasalang ng aking breaded fish at mainit na. Yan. Gaganituin lang natin. Madalas natin pinakikita sa ating mga taga-subaybay ang ating paggawa ng breaded fish. Yan, ididiin mo lang, pupulit mo ng kaunti ng kutsara, kailangan may ganun kang pandiin para yung kanyang breadcrumbs ay talagang balot siya, yan. At saka mo pagpagin. Ayan. Ayan, pagpagin ulit. Ayan, ganyan lang ang ating bread. Ayan, kita natin, titingnan natin sa kawali. Ayan, ayan na. Ayan, malit kasi hindi akma yung aking camera sa aking pagluluto. Kaya hindi tayo makita. Ilapit natin yung camera para makita ulit ang pag-prepare. Ito, ganyan, balot na ito. Kaya pa natin ilagay ulit. Ayan. Ayan, ang ating breaded fish.
remove natin ng kaunti para makapagkaroon tayo ng box. Ayan. Ayan. Wala na naman natin ito ating nalutong ano lang sabaran. Okay, habang nakasalang makikita nyo yan ha. Ayan, maya-maya ang kaunti, babalik pa rin natin yan. Okay, to the front muna na tayo. Ayan, habang tayo nag-aantay, ito ang ating TikTok shop. Di-display muna natin ating TikTok shop. Ito pala mga kaibigan yung ating sutanghon. Guguntingin mo o kaya gugupit-gupitin mo lang. Gunting kung may gunting ka, sira yung gunting kung malaki. Ito, kutsilyo na lang gagawin natin. Maya-maya ha. Ito mga nakadisplay sa ating TikTok shop. Marami tayong mga nakadisplay sa ating TikTok shop. Tulad na lang nitong bike. Kung ang yung padre di pamilya walang service sa bahay, puro yung yuwa, ito ang nararapat yung bilhin para iwas traffic at makakauwi ka agad. Bilhan mo siya ng bike na halagang 6,300. May service na siya sa trabaho at hindi na siya matatraffic, makakauwi siya ng maaga. Ayan. Kung ikaw naman ay gusto mong mamasyal o mag-ikot-ikot kung saan man ang magandang lugar at gusto mong matatanaw yung mga magagandang klaseng lugar, ito ang narapat sa iyo. Bilhin mo itong Largavistang ito sa halagang 2022. Kitang-kita na ang tatanawin mo sa telescope yung ito. Ngayon naman kung mukhang sinabi ko na ba yung telescope yun? Okay yan. Yung telescope yun natin ay nagkakalagang 2022. Ngayon kung ang mister mo at jowa mo walang cellphone para may kontak kayo, ito naman ang cellphone natin na cellphone Galaxy S24 Ultra, nagkakalaga lang ng 2,899. May cellphone na kayong magjowa. Pwede na kayo magkontak-kontakan kahit anong oras, may gagamitin kayo para ayos ang araw nyo, lagi kayong nakakapag-usap. Ayan, habang binabaliktad natin ito, papakita natin sa ating mga madaling mag-brown. Ayan, brown na kaagad. Ngayon yung cellphone natin, kahit saan ka man pumunta, dala-dala mo, makakapag-usap kayo ng jowa mo o kaya mister mo o misis mo. Ayan. Sa mga panahon ngayon talaga ay usong-uso na ang cellphone. Talagang yan ang natin. Napakabilis lang ang ating breaded paste. Ayan. Ito yung ating sutanghon. Okay. Maganda ang loob ng bahay mo, wala kang mo pag ikaw aalis baka masalisihan, magpabayad ng monthly payment. Ito ang nararapat sa iyo kung magandang CCTV camera sa halagang 1,298. Kahit saan ka man sa sulok ng Pilipinas, makikita mo ang loob ng iyong bahay sa pamagitan ng CCTV ito. Ayan. I-connect mo lang sa cellphone mo, kitang-kita na ang iyong bahay.
Okay, back to the front muna tayo. Ayan. Ngayon, pinakikita ko sa inyo, sabi ko, ginugupit itong ating mulo na yung ating alisin itong bula, sabi ko sa inyo, sa mga bakuhan. Tinula, nilaga, inaalis yung bula. Nandiyan yung bad smell ng niluluto mo. Ano mang amoy. Alisin mo yung bula. Ayan. Para maalis yung bad smell ng niluluto mo. Ayan. Wala na yung bula. Pwede mo nang haluin. Ayan. Ayan. Ngayon, itong ating sutanghon, pwede mong gupitin ito. Pwede mong daanin sa kutsilyo. Pag binabad mo ito, malambot na yan. Natin mo. Kaya lang, pag yung mga baguhan, hindi makontrol ang kutsilyo. Kahit tulad nito, dito sa daliri mo yan. Yan. Didiin mo lang, malambot ka dito. Yan. Yan. Didiin mo lang kutsilyo, pero kontrolado, baka ang daliri mo ang mahirap. Yan. Yan. Ganun lang po ang paggugupit natin ng sutanghon pag wala kang gunting. Pero ako mas gusto ko kutsilyo kahit may gunting. Ayan. Okay. Ilagay na natin dahil kumukulo na ang tinula natin. Ilagay na natin sutanghon. Ayan. Isang kulo lang ulit. Luto lang ito pangkon. Ayan. Unahin muna. Yung ating breaded fish, ayan. Hindi siya naman nagising pag-alis mo. May nandito yung apo namin. Nagsimba si Mrs. at ako naman ang nag-alaga. Ayan, hindi naman humingi ng didi. Hindi kasi umiyak, kaya hindi ko pinadidi. Pag-alis mo natulog. Hanggang sa dumating katulog. Okay. Luto na yung yes, Mr. Coffee. Good morning, good morning. Ang luto natin ngayon dahil tag-ulan dito, mayroon tayong tinula sa sutanghon at breaded fish. Habang kumakain ka ng tinula na may sabaw, kakagatan mo na naman ng malutong-lutong na breaded fish, sarap ang kain. Ayan, luto na yung ating breaded fish. Tatanggalin na natin yung breaded fish. Pangit naman masunog. Ayan. Wala dito. Ito, bigyan na. Sagit na kasi ito kaya bigyan na. Ayan. Yung una kasi, pinutol ko. Maganda pala putol pahaba. Ayan, hahaba. Ang hahaba nila. Ayan. Ito na yung ating breaded fish na nalaluto. Ganito na ang hitsura. Ayan. Okay, medyo 5 to 10 minutes bago maluto yung ating sutanghon. Ayan. Tinitimpla na natin ang tinula natin para hainin na natin siya. Okay na. Ito talaga hindi mo maiwasan na hindi sasabit yan dahil ang sutanghon kabit-kabit.
mahaba, pwede mo ibalik, pwede mo i-diretso sa lalagyan. Ayan. Gusto mong labihan, gamitan mo ng tinidor. Ikaw nagluluto. Ayan. 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 Ito na yung ating sutanghon. Ayan. Ang kita. Ang samar. Sarap ng amoy ng lemongrass. Okay. Okay, narito na tayo sa dining. Narito na yung ating nilutong chicken tinola sa sutanghon. Ayan. Kita mo naman ang sarap ng amoy at dahon ng sili at lemongrass ang nagdala rito. Ayan. Ang sarap ng amoy ng lemongrass at dahon ng sili sa tinola. Tanggal agad yung lamig mo pag ako'y humigop ng sabaw na mainit dahil sa tag-ulan. Lasang-lasa ng lemongrass. Yung mga hindi sanay sa tanglad, yun lang. Kung hindi ka sanay, talagang ang lasa mo doon ay masama ang amoy mo. Pero ang lemongrass, sanayin yung sarili mo kasi herbal na rin ito. Mapapanood niyo yan sa ating YouTube kung ano mga benefits na makukuha niyo sa tanglad. Ang iba nga niyan, pinakukulan lang, ginagawan tea, nilalaga. Pero ako madalas, basta chicken na niluluto ko, lalo pag may gata, lagi akong may tanglad. Dito naman, ito naman yung ating breaded. Pero kung saan na rin. At lang. At panghimagas lang sa may sabaw. Malutong. Malutong. Dahil sa breaded, kaya malutong. Sa ating mga taga-subaybay na yung nagbabalak na magluto ng breaded fish, basta slice or hindi man slice, kahit ng tilapia o ano man, hiwain mo, boneless mo, pwede mong gawin breaded fish yun. Pero mas masarap talaga yung mga slice katulad nitong yellowfin, barakuda, tangigi, lapu-lapu, basta slice, yun ang magandang gawin breaded fish. Ito, vendor ito. Marami yan sa palengke. Tanghon. Tanghon at dahon ng sili. Ayan. Medyo pinapawisan ako. Mainit ang sinusuko kaya medyo mainit na ang panahon. Pero makulim din parang dito sa amin. Nag-ambon na kanina. Paggabi umulan.
match na match yung ulam natin. Kaya pag ako nagluluto, isang may sabaw at isang dry ang pagkakaluto. Masarap yung breaded crab, breaded fish na ipatler mo rito sa tinula. Ang lutong. Okay. Sa ating mga taga-subaybay dyan, maraming salamat ulit. Nakaraos na naman tayo ng isang araw sa ating mga nagsusubaybay na gustong matutong magluto. Panoorin nyo sa mga kalaro or sa TikTok, naka-download na ito maya-maya ng kaunti. Step by step, pinakita ko naman sa inyo yung breaded fish. Ang iba dyan, special ay nilulubog sa itlog na binati at gatas. Ayan ang karamihan. Sa Amerikano, pag ganyan yung niluluto namin. Pero sa ating mga ordinaryo, pwede na yung breadcrumbs at cornstarch, nilipit na yun. Ang ginawa ko yan. Matipid lang yung ganito. Cornstarch, malagkit kasi yun. Pag ginano mo na, kakapit yung size na yun. Pero kung gusto mong special talaga yung breaded fish mo, magbati ka ng itlog, lagyan mo ng gatas, doon mo ilulubog bago mo ilublob sa breadcrumbs. Yan ang karamihan na special ng breaded fish. Pinapaliwanag ko sa inyo, special at hindi special ang paggawa ng breaded fish. Ganun po ang paggawa ng special na breaded fish. Ilulubog mo sa binating itlog at gatas. Okay. Tapos na tayo isang araw. Maraming salamat sa ating taga-subaybay. Huwag kalimutan pinutin ang subscribe button at like. Maraming salamat. Bukas ulit tayo. Bye.